ay manindigan na po tayo sa tama. At sabihin natin itong ating mga commander na tayo na mismo yung magsabi sa kanila na lahat po ng ginagawa nyo dyan sa ngayon ay illegal. Kasi nga ang hawak nyo lang naman, warrant of arrest. Hindi po kayo, wala po kayong karapatang mag-search, mag-invade at tanggalin yung mga karapatan namin dyan inside the compound. Actually, looking at this video, nakakagigil talaga. Kasi di ba, ulit-ulit nating sinasabi, yung sabi nga ni ka-partner Admar kanina na supposedly dyan natin ginagawa yung mga religious activities natin. Ngayon, outside the cathedral na natin ginagawa. Kasi nga, ayan sila. Ginagawang command center ang ating cathedral. Ayan. And I think hanggang ngayon, di ba, ginagawa nilang command post yung cathedral natin. And hanggang ngayon, ay wala tayong access dyan. Hindi makapasok yung ating mga missionaries. Kasi kung nagkaroon na tayo ng access, kasi hanggang ngayon nagpapatuloy yung ating event para sa celebration ng ating anniversary. Pero hanggang ngayon po mga kapatid, sa ating mga manonood po dyan, hanggang ngayon po hindi po kami binibigyan ng access ng kapulisan para magamit po yung cathedral para sa aming one week long celebration ng aming anniversary. Which is a clear violation po ng karapatan namin para sa religion and to worship yung ginagawa po ng mga pulis dyan. At alam naman natin, kanina lang din, yung heartbeat na punta na naman to sa SMNI broadcast studio natin. Alam naman natin na parang yung tactics nila, ka-partner Margo, yung ginawa nila sa cathedral, papasok yan sila. Tapos, yan, may magdidetect na heartbeat, tapos babahayin na naman nila yan. So, parang lately, wala akong wala akong naririnig na mention pa tong heartbeat. Kasi ang inaano lang nila kung saan sila mag-search. Ang lagi na lang nang sasabi na kaya daw hindi pa sila matapos-tapos sa kanilang search operation kasi may resistance sa part ng mga KOGC missionaries. So hindi natin alam kung saan ba talaga, talagang pinagbabatayan ng mga kapulisan natin para dito sa kanilang ginagawang search at bakit hanggang ngayon ay nasa 50% pa rin sila. Yes, at dahil dyan, para malaman natin kung totoong may resistant talaga para sa mula sa atin, mga KOGC missionary, makakasama po natin via Zoom si Sir Dan San. Hi sir, magandang gabi po. Magandang gabi mga ka-partners, magandang gabi sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon. At magandang gabi sa lahat po ng mga kapulisan na nandiyan din po sa compound ng KOJC. Sir, unahin ko lang tong tanong. May sinabi ba mga pulis na napunta yung heartbeat sa garden? Kaya nagkaroon ng search dyan? Okay, yun kagagaling lang namin kanina mga partner, na nakuha natin ng information na parang yung may mga wires sila na pinaglalagay dyan sa garden. Tapos may mga wires sila, may dinidetect sila dyan sa garden. Kasama ko sina Boss Dada, sina Jay, sina Master Jurea. Tumakbo agad kami dyan. Pero hindi ang tikom naman ang mga bibig ng mga to, at ang hirap kuhanin ng kanilang interview. Hindi ang hirap mag-interview sa mga talagang ayaw magsalita. Akala ko nga kanina ay mag-harvest sila ng mga pichay. At o kaya naman kasi wala na hindi, sila akala ko talaga mag-harvest sila. Oo, baka wala sila makain. So, ang tagal namin dyan, matagal-tagal din kami nag-stay dyan. So, nagtataka rin ako, bakit pag gabi sila nag-ooperate, pag araw, pwede naman lang trabahuin yan. At least pag gabi, di ba, pahinga na sila. Nagtataka kami, bakit gabi sila trabaho? At dyan po sa garden, sabi ko, baka matuklaw pa kayo ng ahas dyan, may mga cobra dyan. Baka, di ba, delikado. Pero eto, kailan pa... May bago na pala ngayong pagka nag-aral ka ng pulis ngayon na mga partner, ay kasama na rin pala sa pag-aaralan itong mga to na sabi ko nga, arrest warrant. May tawag dyan yung nagsusuri sa mga lupa. I forgot the right terms. Judicial ba yung tawag dyan? Yung mga gumagamit ng surveyor at tinetest nila yung lupa. Kaya ang tanong namin dyan, para saan yan? Kasi di ba ang sabi nung una, ito nga pong heartbeat ni Pastor ay nakita diyan po sa GMC, sa basement. At pangalawa, ang heartbeat daw ni Pastor ay nakita dito sa
mismo ang katedral. So kung nandiyan pala sila at ano pa ang ginagawa nila dyan? Ano? At partner, kanina, ano ko lang ito, idagdag ko rin ito, ano? Ay kanina nagkaroon ng panibagong searching naman. Actually, paghahanap pala ano, kay Pastor Apollo Quiboloy, dito naman sa ating studio. Dito mismo sa studio ng SMNI. Nag-ikot din sila dyan. Yan. So, kasama ako dyan, partner. Mga partner, kasama ako dyan. Inikutan natin yung, pinabayaan natin silang umikot. Pero ang number one ho, wala hong pagpipigil sa kanila. Pwede silang pumasok at binuksan agad yung pintuan para makapasok sila. Pero pakiusap lang na yung mga observer, ano, yung mga camera, yung mga media, ay payagan noong kumuha habang sila ay umiikot. Ayan, kasama natin si Father Gida. At meron akong isang bagay na napansin dyan. Pagkatapos nilang nag-search dyan sa lugar na yan, ito yung malaking katanungan ko sa kanila. Kasi may dumating na naman na yung pang-detect ng partner, yung mga pang-detect ng light detector. So ayan na nga. Yung, oo. Ngayon, sabi ko, para saan kaya to? At sabi ko, teka. Nag-search sila tapos papasukan na ng light detector. Tinignan kong mabuti, partner, yung mga yung magdi-detect, yung may dala silang light detector. Tinignan kong mabuti yung mga naka-uniforming police. Nagtataka ako, bakit walang mga nameplate? Walang mga nameplate to, yung nakapula, Yeah, dapat nakapula. Oo. Etong tanong, pangalawa, nung nilapitan ko si Attorney Torion at sinabi ko kay Attorney Torion, Attorney, bakit okay lang po ba sa kanila na mag-operate na wala silang mga nameplate, walang ID? Tapos, kasi pinagdudahan ko na, yung kasing usually kapag ang sa mga sapatos niya, di ba, black shoes? Kapag nag-ooperate sila, black shoes. Iba tong mga sapatos nitong mga to, suot nito. Tapos, nung nilapitan ni Attorney Torion, yung tinuturo kong sabi ko, pinagdududahan ko na pulis, abay tinanong po ni Attorney Torion at ang sinagot ay ganito. Sabi ni Attorney Torion, Sir, pulis po ba kayo? Abay, kasagot-sagot ba naman? Tanong nyo po doon. Isipin nyo, ikaw, kung alimbawa, kung talagang pulis ka, yes, ilang ang sagot, di ba? Eh, bakit po kinakailangan itanong pa doon sa kasama mo kung ikaw ay pulis? Kaya nga nagulat ako, kaya sabi ni Atty. Importante na record natin ito at nakuha natin yung itsura nila. At kasi talagang duda ako na ito, hindi mga pulis ito. Itong mga naka-uniform, pinasuot na uniform na pulis pero walang nameplate. So siguro dapat magpaliwanag dito ang si Marbil, si Pajardo, itong si Torre. Ina-allowed nila ang kung sakasakaling hindi pulis ito, abay violation ito ng usurpation of authority. Kaya nga sabi ko kanina sa mga pulis, sir, pag may ganito pong pagkakataon, hindi nyo po ba uhulihin? Kung mapatunayan na hindi pulis ito at pinagsuot nyo ng pulis. Hindi ba? Yun ang tanong ko kanina sa mga pulis na nandoon, mga partner. Kapartner, Danchan, sa press ko, no, may nabanggit lang kasi si Torre na pinapahirapan ro natin ang PNP sa pagsasagawa nila ng search sa compound. You have been there since the beginning, kapartner. Anong masasabi mo dito? Yan ho ay malaking kasinungalingan. Yung sinasabi niya na pinahihirapan natin o pinipigilan natin. Wala hong pagpipigil. Ino-open po ang gate at pinahayaan po natin sila mag-search. Pero kaya ho, takot lang ho sila na sinasabing napipigilan dahil kamukha niyan. Dapat yung pinasok po natin na kanina, yung SMNI studio, kaya hindi po natuloy yung pong heartbeat nila, yung pag-detect nila, ay ayaw nilang papasukin ng media sa ginagawa nila. Kaya po naantala yan. So kasi ganito po yan. Kung wala po kayong tinatago, ay papasukin nyo ang mga media para hindi man sila makaka-istorbo. Magtrabaho kayo, buksan nyo kung anong titignan nyo dyan. At yung ang camera ho namin ay umaandar lang, nakasunod lang kami sa ginagawa ninyo. Kaya naantala ito dahil ayaw nyo na may nakasunod na
media o camera sa likod nyo, pero sasabihin niya na ay inaantala, o sige, pagbibigyan ho natin. Ito ba yung sinasabi niyang pag-antala? O baka sabihin niya na naman, etong pagpapasok ng mga semento, kasama ng operation po nila, nasa pagsisilbi po nila ng arrest warrant kay Pastor Kibuloy, baka magwala naman to. Kaya mga partner, kung narinig po tayo ngayon ng mga kapulisan at ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ, mga na nandito ngayon, ito po ang tinatawag po na Hora de Peligro. Bakit? Ang Hora de Peligro po ay ngayong gabi sapagkat turete na po ang utak ngayon ng mga opisyal dyan kung papaano po sila tatakpan yung butas na pinaguhukay nila. Totoo. At makapasok po sila ng mga simento. At kanina nga sabi ko, yung semento, grabe yan. At nakuha na natin ang video din yan. Kaya ang tanong ko nga po sa mga kapulisan, lalong-lalo na yung nasa Emerald Gate, yung pong sector commander at yung mga kapulisan na nakakapakinig po sa tinig ko ngayon, at dyan yung mga nandiyan na nanonood sa malaking screen po natin yan dito po sa Kingdom. Sir, hindi po ba kayo mapapaisip? Tama pa po ba ang inuutos sa amin nitong si Torre? Tama pa po ba na bilang pulis, di ba sabi ninyo, magsilbi kayo sa taong bayan to serve and to protect. Pero kung magpupuslit ka ng bagay na lalagyan mo ng mineral water at sa ilalim may semento, abay hindi po gawain ng isang pulis yan. Isang gawain po ng isang tulisan yan. Ang tanong, sino ang may utos niyan? Abay hindi naman po gagawin ng mga kapulisan yan without consent ni Torre. Di po ba? So, ngayon, ano pang pagmumukhang ihaharap ng mga inutusan mong mga pulis na ito na imbis na tumaas ang moral nila, lalo hong bumabagsak ang moral ng mga kapulisan dahil sa isang general na nag-uutos ng illegal na magpuslit ng mga bagay na hindi nasaklaw ng arrest warrant. So nagkukumahog sila ngayon, Danchan, doon sa ginawa nilang tunnel dyan sa loob ng JMC basement. Kasi isang araw na lang magkakaroon na ng inspeksyon yung mga senador ngayon. Totoo yan. Actually, partner, hindi ko na papangalanan itong mga pulis na to. Out of video kasi for the respect, alam mo yun na nakausap po yung isang opisyalis. Ako, sir, magre-retiro na ako, ha. Kayo na po ang bahala sa akin. Huwag niyo po kaming isasama dito sa demanda dito, ha. Yung tapos sabi niya, wala lang po talaga kaming magawa dahil sa utos sa amin. Sa totoo lang, sabi niya, yung mga tao ko nadedemonize po yan kapag nagsasalita si Torre. Walang kasinungalingan po yan, yung sinasabi kong yan. Sa pakikipag-usap po na out of camera, yung kung papayag yung isa, mapayag mo sila may camera. Yung ito naman, out of camera, walang kasinungalingan na nagulat ako, dalawang opisyal ito, na sinabi nila yon. Kaya binabaliktad kasi nila, partner, yung kwento. Yung kwento na yung katotohanan at yung katuwiran ay binabaluktot nitong si Torre. Kaya sinisiksik niya sa kaisipan ng mga kapulisan ngayon, huwag kayong maniwala sa mga SMNI kasi yun ho ang pang-brainwash niya. Lagi niya sinasabi na kriminal si Pastor, nagsisilbi tayo rito. Oo, nandoon tayo. Sa way ng pagsisilbi nyo ng arrest warrant. At hindi namin yan itinatanggi at hindi natin yan tinututulan. Pero ang tanong ho natin, yung bang ginagawa nyo ngayon, dyan ay isang gawain pa po ba ng isang pulis? In fact, sabihin ko sa inyo to, ha, ngayon lang ako nakakita na ang pulis ay na-demote na, naging laborer na, naging naguhukay na. Minero. Diba? Naging construction na. Nag-aral sila ng pagkatagal-tagal, partner. Danchan, sabi din ni Torre na suportado daw ng mas nakararaming mga Pilipino yung operation ng mga pulis dyan inside our compound o dyan sa KOJC compound. Ikaw ba, yung mga followers mo, ano mo sinasabi nila patungkol dito sa operation ng mga pulis? Okay, saksi po dito si partner MJ Mondiar, almost 1,000 ho yung nanonood sa atin kanina sa live natin, kasama ko siya. Noong nagpa-survey po ako, na ang tanong ko naniniwala pa po ba kayo kay Torre o hindi na? Yung mga paki-press 1 lang ako kapag ka 1 ang hindi na naniniwala.
At kung may naniniwala pa, paki-press 2. Ang naka-witness niyan pa mga partner, etong si partner MJ Mondihar, sunod-sunod, ang bilis ng comment ng aking live. Sorry to say, nawala man hong bumoto kahit na isa kay Torre. Puro 1 po. Nako. Sa libo-libong nanonood po natin. Mukha na namang baliktad at kasinungalingan na naman po. Ito pong sinasabi ni Ginoong Torre. Yeah. Tapos, ang ano pa natin, kasi ang sinasabi daw ng kasi sinasabi natin dito may propaganda. May propaganda yung ginagawa itong Philippine National Police, yung media, kung bakit nagiging one-sided yung story. Ang sinasabi naman ng PNP, nitong si Torre, tayo daw ang may propaganda. Okay. Lilinawin ko paano magiging propaganda kamukha po namin? Mr. Torre, panoorin mo yung channel namin. Paano magiging propaganda ang isang actual at live coverage namin? Kung ano yung nangyayari. Kaya nga hindi tayo nag-video Bibihira tayo mag-upload dito. Mostly ang ginagawa natin, naka-live tayo. Hindi tayo kamukha ng ibang mainstream media na i-edit mo ng live video nila. Ito kung ano ang nakikita nyo, live feedback, paano magkakaroon ng propaganda ito? Ang propaganda kasi, pwede mong pagandahin, pwede mong pasamain ang isang tao. Well, hindi po gawain namin yan. Kaya yung sinasabi pa ni Torre na may mga trolls. Oy, Mr. Torre, hindi po kami trolls. Correct. At yung mga followers namin, hindi mga trolls. At kung nababas ka man, kagagawan mo dahil yung mga sinasabi mo, yung katotohanan ay binabaloktot mo, yung katwiran ay pinapasinungalingan mo. Yung kasinungalingan, gusto mong maging katotohanan. Again, uulitin ko yung tanong nyo, ma'am, ay maliwanag na yung sinasabing propaganda. Wala pong propaganda dito. In fact, siya nga ang gumawa ng propaganda Ito, Mr. Torre, kung sino ang magaling gumawa ng propaganda, dito kagabi, every 15 minutes yata, every 10 minutes, yung recorded voices mo, lagi mo